mga balitang kinalap at tinagid ng mga Agila correspondent sa iba't ibang panig ng bansa. Pinakamalakas na puwersa, pinakamabilis na impormasyon. Dahil sa bawat bayan, may Agila. Siyempre nilabong sa mga taga-Subanen, napiyang algaw sa mga Itawis, yung otong akaraw sa mga Tibuli, peyo timigin sa mga Tiruray, at maupay nga kulop sa mga Waray. Magandang hapon, Pilipinas, narito na ang mga pangunahing balita mula sa iba't ibang lalawigan, hatid ng ating mga Agila correspondent sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa ating headlines. Paggawaan ng furniture na nasa bayan ng Benmali sa lalawigan ng Pangasinan nasunog. Underground na bahagi ng kilala at malaking mall sa Baguio City nasunog. Ostrich Farm bagong pasyalan ngayon sa probinsya ng Aklan. Nasunog ay isang paggawa ng furniture na nasa bayan ng Benmali sa lalawigan ng Pangasinan. Mariport si Nora Dominguez. Tinupok ng apoy ang isang paggawa ng furniture sa barangay Malindong sa bayan ng Binmalay. Ayon kay Inspector Mercurio Cortez, Acting Municipal Fire Marshal sa bayan ng Binmalay, ang nasunog ay pag-aari ng isang negosyante na si Josephine Perez, residente sa nabanggit na lugar. Ayon na nagsimula ang sunog mag-aalas 8 ng gabi kagabi. Ayon sa BFP, naabo ang kabuuan ng furniture shop na kinaroroonan ng mga furniture at mga tabla. Inabot ng mahigit isang oras bago idiniklara ang fire out. Tumulong sa pag-apula ng apoy ang dalawang fire truck ng BFP Binmalay, dalawang fire truck ng BFP Lingayen, isang fire truck ng BFP Dagupan at isa pang fire truck mula sa Panda, isang volunteer group na nakabase sa Dagupan City. Nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad at inaalam ang sanhi ng sunog at kabuuang halaga ng pinsala. Mula sa Pangasinan para sa Eagle News, Nora Dominguez, IM 125. Isang bodega sa Pampanga nasunog. Para sa detalye, may report si Faye Kabuntokan. Isang bodega na pagmamay-ari ng pamilya Torno sa Purok 1, Barangay Ascomo, Guagua, Pampanga ang nasunog. Ayon sa mga residente, ang bodega ay dating isang junk shop na naging imbakan ng mga lumang gamit at used materials. Mabilis na lumaki ang apoy dahil ito ay imbakan din ng mga lumang gulong. Nagpanik ang mga residente sa nakitang apoy, kaya agad na tumawag ng tulong sa Guagua Fire Station. Bago pa man dumating ang mga bumbero, ay mabilis na nagtulong-tulong ang mga residente at kawani ng barangay sa pag-apula ng sunog na umabot sa unang alarma. Ayon kay Barangay Captain Leo de Gario Valencia, hindi tiyak kung ano ang pinagmulan ng sunog. Wala namang naiulat na nasaktan o nadamay na kabahayan sa nasabing sunog. Mula rito sa Guagua, Pampanga, Faye Kabuntokan at Laika Buntokan, Eagle News. Restaurant sa Angono Rizal tinupok ng apoy. May report si Tantan Alcantara. Isang sunog ang naganap nitong hating gabi, Abril 3, 2019 na ikinatupok ng apoy ng isang restaurant sa Manila East Road, corner Don Mariano Avenue, Angono Rizal. Agad naman nakaresponde ang mga bumbero kung kaya't hindi na umabot pa sa mga katabing kabahayan ng apoy. Ang nasabing restaurant ay kubo-kubo lamang at mabilis nagliyab dahil sa mga pawid na bubong nito. Wala naman napaulat na nasaktan dahil sarado na ito ng mga oras na iyon. At tayo naman sa may-ari nito na si Albert Pineda ay 5 minuto pa lang siya nakakaiga sa isang kwarto ng establishmento ay bigla na lang may kumakatok sa pintuan at nagsabi na nasusunog ang isang kubo sa loob ng compound. Agad siyang lumabas at nakapagsalba pa siya di umano ng isang malaking speaker. Samantala bilang follow-up ay nagsagawa ng investigasyon sina Senior Fire Officer 3 Alex Sanyo at Senior Fire Officer 3 Conrado Napoles ng BFP Angono Rizal. Ayon sa inisyal na investigasyon, ay nagsimula ang sunog sa isang electric fan na nakasaksak, pero ito ay inisyal pa lamang dahil ang mga nakuha nilang mga ebidensya ay susuriin pa sa laboratorio para sa kumpirmasyon. Mula sa Angono Rizal para sa Eagle News,
Tantan Alcantara, IM1 with 25. Underground na bahagi ng isang mall sa Baguio City na balot ng makapal na usok. May report si Freddy Rolyoda. Nasunog ang underground na bahagi ng kilala at malaking mall dito sa Baguio City. Ang Kyongsan Department Store na matatagpuan sa Magsaysay Avenue ay kahiliran ng malalaking establishmento, bangko at iba't ibang pwesto sa naturang lungsod. Ayon kay Ginoong Glenn Lardizabal ng CDRRMC, hindi pa nila matukoy kung ano ang pinagmulan o sanhi ng naturang sunog na nagsimula bandang alas 9 ng umaga. Ayon naman sa ilang opisyal ng Bureau of Fire Protection, sinasabing pagbukas ng mga empleyado sa sliding door o entrance ng naturang mall ay biglang lumabas ang makapal na usok at pagbuga ng apoy na nanggagaling sa basement ng supermarket. Agad na kumilos ang mga empleyado nito para isalba pa ang mga mapapakinabangan pang mga paninda na karamihan ay mga light materials na madaling magningas. Karamihan sa mga nailabas sa nasusunog na bahagi ng mall ay mga pakipakete ng sigarilyo, mga pintura at brush, thinner at mga bottled water. Agad namang rumesponde ang mga kagawad ng pamatay sunog, ngunit nahirapan sila dahil sa makapal na usok, kung kaya't ipinasya nilang gumamit ng mga oxygen mask at gadget para mapasok ang parting ilalim ng mall na umalimbukay ng makapal na usok. Agad ding tumulong ang ilang volunteers firefighters sa lugar kasama ang ilang mga pribadong water delivery para mag-supply ng tubig sa mga bombero. Matinding pagsisikip sa daloy ng trapiko naman ang naging resulta sa kahabaan ng Magsaysay Avenue habang nakamasid ang maraming mga osyosero sa naturang lugar. Agad namang na-deploy ang mga kagawad ng Baguio City Police Office o BCPO at Traffic Management Unit sa lungsod para mag-assist sa mga motorista at mapanatiling maayos ang daloy ng trapiko. Nilagyan na din ng kordon ang paligid ng mall para maiwasan ang anumang pananamantala sa sinumang grupo o individual, habang isinasalansan sa tabi ng kalsada ang ilan sa mga nailigtas na mga gamit at paninda. Umabot na sa ikatlong alarma ang naturang sunog. Ayon sa isang empleyado ng naturang mall, pang-apat ng beses na nasunog ang super mall na kung saan naganap ang huling pagkakasunog nito taong 2014. Wala namang naitalang nasugatan o namatay sa naturang sunog. Mula sa Baguio City para sa Eagle News, Fred Rolyoda, IM1 with 25. Dalawang lalaki na kuryente sa Zamboanga City. May report si Eli Dumabuk. Katigasan daw ng ulo ang nagtulak sa isang 13 anyos kung bakit ito nakuryente sa bubong lang ng kanilang kapitbahay kahapon ng hapon sa kahabaan ng kilometro 4, Barangay Pasulangka, Zamboanga City. Ayon sa auntie nito na si Melody Nolasco Hoxon nang makausap ng news team, matagal na raw nilang pinayuhan ang pamangkin na gumawa na lamang ng saranggola sa halip na habulin ang mga saranggolang natangay ng hangin mula sa Karatig Barangay dahil baka maaksidente raw ito sa kalsada. Sinabihan na siya ng asawa ko huwag mag-akyat kasi may live wire. Kaso hindi sila nakinig kasi hindi lang daw. Yun na ang nangyari. So anong nangyari? Bakit naputol yung kwan? Yung wire? Hindi namin alam. Basta siguro nahawakan. Buti ngayon naputol kasi kung hindi yun naputol na, masunog yun sila lahat. Sa ulat ng Santa Maria Police Station 7 ng Zamboanga PNP, inakyat ang saranggola na sumabit sa kable ng kuryente na nasa bubong ng kanilang kapitbahay. Pero napasigaw ito nang maramdaman ang init ng kuryente sa cable secondary line ng Zamboanga City Electric Cooperative o SAMSELCO, kung kaya dali-daling lumapit ang kasama nitong 40 anyos na si Romeo Ferrer, subalit na kuryente rin. Ayon kay Police Staff Sergeant Alwaser Ladja na nag-imbestiga sa insidente, naputol ang kable ng kuryente kung kaya nakawala ang dalawa. Bagaman nagtamo ng mga sugat sa katawan, ligtas na ang kanilang kalagayan ngayon sa Zamboanga City Medical Center. Ani Ladja na bagaman uso ngayon dito sa lungsod ang pagpapalipad ng mga saranggola, dapat naman daw gabayan ng mga magulang ang kanilang mga anak para hindi na maulit ang ganitong insidente. Eli Dumabok, Eagle News, IM1 with 25. Isang balyena natagpo ang patay sa Davao City. May report si Heidi Hepolan.
Patay ang isang balyena ng matagpuan ng mga residente sa Calderon Seaside, Bukana, Bunawan District dito sa Davao City. Ang babaeng pygmy sperm whale na aabot sa 10.4 feet long ay nakitang palutang-lutang sa dagat at nakita ang may fishing hook ang nakabaon at may mga sugat sa maraming bahagi ng katawan nito. Pinagkaguluhan ito ng mga residente ngunit agad naman nilang ipinaalam ito sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Davao, at isinagawa naman ni Darrell Blatchley, Director ng Debone Collectors Museum, ang necropsy examination. Ayon kay Blatchley, walang nakitang basura sa tiyan ng balyena at malaki umano ang posibilidad na ang dynamite fishing ang sanhi ng ikinamatay nito. Aniya, ito umano ang pangalawang balyenang natagpuan dito sa Davao sa loob lamang ng 2 linggo. Aabot na rin sa 4 na patay na balyena ang nakita sa loob lamang ng 3 buwan dito sa Davao City. Nakakabahala na umano ang ganitong pangyayari dahil sa magkasunod na balyenang natatagpuang patay. Mula sa lungsod ng Davao, para sa Eagle News, Heidi Hipolan, IM1 with 25. BJMP Mariveles Bataan pinagkalooban ng Certificate of Drug-Free Jail Facility ng PDEA Regional Office. Maripor si Larry Biscotso. Masayang ibinalita ni Mariveles BGMP Jail Warden Inspector Abraham Lazaro sa mga empleyado ng lokal na pamahalaang bayan ng Mariveles sa isinagawang flag raising ceremony sa harapan ng munisipyo ng Mariveles, Bataan ang tinanggap nilang sertipiko o Certificate of Drug-Free Jail Facility mula kay Jail Chief Superintendent Alberto M. Balawag, Regional Director BGMP Regional Office 3 na ipinagkaloob ng Chairman ng Oversight Committee Region 3 na si Attorney Hill Paviliona, Regional Director PDEA Regional Office 3. Ang nasabing sertipiko ng Mariveles Municipal Jail ay bunga ng 3 buwang Greyhound inspection ng PDEA sa kanilang kulungan mula Enero hanggang Marso taong kasalukuyan, symposium at drug test sa mga inmate at BGMP personnel na kung saan naging negatibo ang resulta ng BGMP Mariveles. Personal ding pinasalamatan ni Mariveles BGMP Warden Jail Inspector Abraham Lazaro, ang PDEA Bataan, DILG Mariveles, Public Attorney's Office, Municipal Anti-Drug Abuse Council, PNP at ang news correspondent ng Net25 na laging kasama ng BGMP Mariveles sa tuwing magsasagawa ng Greyhound inspection sa nasabing kulungan. Pinasalamatan din ni Jail Warden Lazaro si Mariveles Mayor Attorney Jello Concepcion sa pagsuporta ng LGU Mariveles sa lahat ng programa ng BGMP Mariveles lalo na sa kapakanan ng mga inmate. Ang BGMP Mariveles ang kauna-unahang tumanggap ng Certificate of Drug-Free Jail Facility sa buong lalawigan ng Bataan. Para sa Eagle News, Larry Biscotso, IM1 with 25. Ceremonial turnover ng 303rd Maritime Group Building isinagawa sa Bataan. Nagbabalik sa report si Larry Biscotso. Nagsagawa ng ceremonial turnover ang PNP Maritime Group at ang mga kumpanya para sa 240-footer container van office ng 303rd PNP Maritime Group na nakabase dito sa Barangay Sisiman sa bayan ng Mariveles, Bataan. Ang nasabing ceremonial turnover ay personal na pinangunahan ng direktor ng PNP Maritime Group na si Police Brigadier General Rodelio B. Hoxon, Police Colonel Leomar U. Abugan, Maritime Chief of Staff, Police Colonel Dennis Sabit, Maritime Regional Director 3, Police Colonel Beli Tamayo, Police Major Virgilio Carudan na siyang may malaking bahagi ng pagkakaroon ng nasabing bagong tanggapan nang ma-assign ito bilang Station Chief ng 303rd Maritime na pinalitan naman ni Police Major Edelberto B. Carlos Jr. bagong hepe ng 303rd Maritime Group sa kasalukuyan. Dumalo din si Police Colonel Crisaldi Conde, hepe ng Mariveles PNP at mga barangay official ng Barangay Sisiman. Magiging pansamantalang tanggapan ng 303rd Maritime Group ang 240-footer container van habang patuloy na itinatayo ang concrete building ng Maritime Group na malaki ang ipinagpapasalamat ni Police Brigadier General Rodelio Hoxon sa tulong at suporta ng mga nabanggit ng mga kumpanya na isa rito si Eduardo A. Sahagon, President at CEO ng Pelcement. Pinagkalooban din ni Police Brigadier General Hoxon ang 4 na opisyal ng Maritime ng medalya ng papuri kabilang na si Police Colonel Sabit at
Police Major Carudan sa partisipasyon ng mga ito sa launching ng Manila Bay Restoration. Nagtapos ang nasabing ceremonial turnover sa isang bodel fight kasama ang matataas na opisyal ng Maritime Group. Para sa Eagle News, Larry Biscotcho, I am 1 with 25. Activity. May report si Crystal Joyce Kajukom. Nagsagawa ng blood donation activity dito sa Bungabon District Hospital na may temang malasakit sa kalusugan. Ito ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng PJG o Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center at Provincial Health Office. Pinangunahan ito ng OIC Chief Hospital, Dr. Gloria B. Anciano at Biginang Joan Garcia. Kasama ding nakaisa sa aktibidad ang mga empleyado ng PJG Hospital upang makaisa sa nasabing aktibidad sa Bungabon District Hospital. Gayon din, kasamang tumulong ang medical technologies at mga doktor upang tumulong sa blood screening para sa mga blood donor volunteers. Nilalayon ng aktibidad na makatulong sa mga mamamayan ng Nueva Ecija na nangangailangan ng dugo. Ayon din sa mga kinatawan na aktibidad, pagkatapos ng bloodletting ay dadalhin sa PJG Hospital, Cabanatuan City ang mga nakuhang dugo upang maitulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Kasama din ang ilang empleyado ng Bungabon District Hospital na nag-volunteer upang maging blood donor sa isinagawang aktibidad. Maayos namang naisagawa ang blood donation kahit mainit ang panahon. Mula dito sa Bungabon, Nueva Ecija, ako si Crystal Joyce Kajukom. Para sa Eagle News, I am 1 with 25. 14th annual padyakan sa Bataan dinagsa ng daang-daang siklista bilang bahagi ng ika-77 taong selebrasyon ng Araw ng Kagitingan. May report si Larry Biscotcho. Dinagsa ng daan-daang siklista ang katatapos na 14th Annual Padyakan sa Bataan 2019 na ginanap sa Bayview Peak, Karagatan Village, Barangay Alas Asin sa bayan ng Maribeles, Bataan bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-77 taon ng Araw ng Kagitingan sa Bataan at sa buong bansa. Ang nasabing race event ay sinimulan sa special category post bike race for toddlers na sinundan ng open category, age and fun category, Super D, heavyweight, single speed, fat bike, kids category, and all Bataan team relay. Ayon kay Eboy Rosilada, race director and drag riders adventurer, taon-taon ay nadaragdagan ng mga siklista na lumalahok sa nasabing event na nagmula pa sa Bicol, Pangasinan, Bulacan, Rizal, Metro Manila at mga siklista ng Bataan. And maraming nag-participate, hindi lang dito sa mga taga-Bataan, kundi sa mga iba-ibang rehiyon. Meron nga rin na Bicol, Pangasinan, yung mga taga-Bulacan, Marikina, Metro Manila, marami rin. So, of course, dito sa Bataan, marami. So, natutuwa kami kasi taon-taon, parami sila ng parami. At marami na enganyo sa pagbibisikleta. So, nakakatulong hindi lang sa kalusugan, pero lahat na rin pati sa komunidad. Dagdag pa ni Eboy Rosilada, ang padyakan sa Bataan sa susunod na taon ay mapapabilang na sa International Cycling Competition. Ang ganda ng lugar ng Bataan, napaka-unique. Peninsula, we have meron tayong dagat, may bundok, at magandang paligid na talagang kaaya-aya para sa pagbibisikleta. So next year, we are so excited because Padyakan sa Bataan will be part of the international cycling competition. Hindi naman alintana ng mga siklista ang matinding sikat ng araw sa halos 3 kilometers rough road, pagkos ay bakas sa mukha ng bawat kalahok ang kasiyahan at ang pagnanais na manalo sa nasabing race bike event. Ang programang ito ay handog ng Bataan Tourism, Bataan Trail Riders and Adventurer Network at ng Maribeles Tourism. Para sa Eagle News, Larry Biscotcho, I am 1 with 25. Ostrich Farm, bagong pasyalan ngayon sa probinsya ng Aklan. May report si Ruth Saligumba. Isa sa bagong pasyalan ngayon sa probinsya ng Aklan ay ang tinatawag nilang Ostrich Farm. Ito ay matatagpuan sa barangay New Buswang sa bayan ng Kalibo. Ayon sa may-ari nito na si Ramon Dio, nagsimula siyang mag-alaga ng ostrich noong lamang nakaraang taon dahil pangarap umano niyang mag-alaga nito. Nagsimula siya sa 2 ostrich lamang hanggang sa dumami na ito at naging atraksyon. Ang ostrich farm na ito ay bukas sa publiko at walang entrance fee.
Naniningil ang umano siya sa mga nais magpakain ng mga alaga niyang ostrich. Bukod sa ostrich ay mayroon din siyang alagang iba't ibang uri ng ibon gaya ng agila, kalapati, kukato, parot, peacock at pihen. Iba't ibang uri ng isda gaya ng alligator gar, black belly paco at snakehead. Mayroon pa siyang alagang mga buwaya, bear cat at python. Ngayon na nagiging atraksyon na ito sa publiko, ay nais umano niyang ilipat ito sa mas malawak na lugar at magtayo ng isang mini zoo. Mula sa probinsya ng Aklan, kasama si Milyaza Milgar, Ruth Saligomba para sa Eagle News. We are one with 25. At yan ang mga balitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang Agila Probinsya ay mapapanoorin ng live sa www.eaglenews.ph mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5:30 hanggang alas 6 ng gabi. At kung may nais kayong i-report sa inyong probinsya, maaari mag-email sa agilaprobinsya25@gmail.com. Ako po si Cristal Pesalboan and I am one with 25.